Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Mabilis na nagtatakbo ang mga teenager na napadaan sa paanan ng bundok. Para silang hinahabol ng kung ano sa bilis ng kanilang pagtakbo. Lalo silang bumilis nang marinig nila ang isang singasing. Kapre! Kapre! Sigaw nilang takot na takot. Matagal nang pinagkakatakutan ang kapre sa paanan ng bundok. Ilan na ang nakakakita rito at halos lahat ay mapanawan na ng ulirat sa takot. Ayon sa sabi-sabi, ang kapre ay aabot sa 7 pie. Maitim ang mahahabang balahibo nito at buhok at malalaki ang madidilat nitong mga mata. Hindi raw nananakit ang kapre, pero ayaw nito ang nabubulabog. Sa gabi, lalo't kabilugan ng buwan, ay maririnig ang nakakakilabot na halinghing nito na hindi makapagpatulog sa mga residente ng barangay sa paanan ng bundok. Dahil sa kapre, ay marami nang nagsialis sa lugar. Ang mga may kaya sa buhay ay nagsipunta sa lungsod. Ang iba naman ay ipinagbili ang kanilang lupain at ari-arian upang lumipat sa ibang lugar at doon na manirahan. Ang mga walang salapi at walang ibang mapupuntahan ay nanatili sa lugar. Kinatakutan na ang barangay na iyon, kung kaya't maging ang mga masasamang loob ay iniiwasan ito. Kaya't nagkaisa ang mga taga roon. Kailangang mapaalis nila ang kapre. Isang gabi, dala-dala ang kanilang mga sulo, ay buong tapang na umakyat ang mga tao sa bundok. Pinalibutan nila ang malaking punong tirahan umano ng kapre. At doon ay sabay-sabay nilang sinindihan ang kanilang mga sulo at idinuldol ang mga apoy nito sa tuyong dayami na ipinalibot nila sa malaking puno na mabilis namang nagliyab. Isang mahaba at nakakabinging pagpalahaw ang pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Maya-maya pa ay lumabas ang kapre. Nakalabas ang malalaki at matatalas nitong mga ngipin. Galit na galit ito sa ginawang pambubulabog sa kanya ng mga tao. Ngunit nabigla ito nang makita ang pabilog na apoy na unti-unting kumakain sa tuyong mga damo paakyat sa kinaroroonan nito. Nagdadadamba ang kapre at umatungal ng ubod ng lakas. Nagtakbuhan ng mga tao nang paragasan nitong sagasain ng apoy, kaya nagliyab ang mahahaba nitong balahibo. Halos magdiwang naman sa tuwa ang mga tao. Sa wakas, anila, ay mapapalayas na rin nila ang kapre sa kanilang lugar. Ngunit natigilan ng lahat nang makita kung anong daan ang tinungo ng nilalang. Patungo iyon sa mga kabahayan. Kabado ang mga tao na tumakbo pababa ng bundok. Naguunahan pa ang mga ito pababa, subalit huli na. Nagtaka ang mga kalapit barangay nang makita ang madilaw at nagngangalit na sayaw ng apoy sa barangay na iyon. Kinabukasan ay natagpuan ng mga taga-kalapit barangay ang isang kalunos-lunos na tanawin. Sunog na ang mga kabahayan doon, kasama ang isang sunog na bangkay ng isang malaking nilalang.